So, yun na nga. So, tara, samahan nyo kung paano gumawa ng basahan na kagaya nito. Ito ay doormat. Diba? Doormat. Siguro sa palengke ito, magkano ganito? Mga nasa 35 ata isa. Ngayon, tara, samahan nyo ko paano gawin. Diba kasi, alam na ginagamit kasi nito sa ganitong basahan. Tela, ito oh. Ganito lang siya oh. Mga string lang na tela. Ito. Diba? Ganito lang siya. Tapos ginugupit-gupit siya ng maliliit. Ganito lang ang kalalabasan kapag ginupit na. Siguro mga nasa 1 inch din to oh. Ganyan lang saka lapad. Ito na ngayon yung ginagamit para dito. So tara. So, isa pa sa kailangan is itong frame. Diba? Ang haba po nito ay 46 cm po itong ano. Kasi rectangle po ito mo. Diba? Diba? Kala mo frame. So, ang haba po nitong ano, maigsing side is 46 cm. Then, ito namang haba, itong nasa mahabang side is 67 cm. So, 47 by 67. Diba? See? Rectangle. Then, kung napapansin niyo yung pako, ito oh. Diba ang daming pako? Diba? So, siguro mga ano to. Di uno or uno media siguro itong pako na to. Tapos, pinako lang siyang ganon. So, ang dami naman ng pako. Ayan, yan. Ang dami ng pako dito po sa maigsing side is 41. Din dito naman sa mahabang side is 61. Bali, 41 by 61 po yung pako. Tingnan nyo kung gaano kalalaki yung pako. Diba? Ito. Diba? Ang dami. Then, syempre, itong telang ginupit, no? Itatay-tay natin. So, yun na nga. Siguro sa unang ano, sa unang tali, parang dudugtong mo muna siya. Para pangkawit natin doon sa unang tali, no? Yan. So, nakaganito na siya. No? So, unahin natin, pagtaytay yung yan, yung pagganyan. Ang unang taytay natin, no? Nakaganyan. Ito na si ako. Tara, samahan niyo ako. So, yun na nga, nakatapos na tayo ng isang layer. So, yun na nga, tingnan nyo, oh. Tingnan nyo. Pansinin nyo yung aking taytay. Meron, wala, meron, wala, meron, wala, meron, wala. So, ganyan po dapat ang pagkataytay niyan. Hindi po, ano, laktaw-laktaw po siya. No? Kita nyo ba? Ayun, no? Meron, wala, meron, wala, meron, wala. So, natapos na natin yung pahigang ano, ba natapos na natin. So, after nito, ay ganyan nyo naman siya. Yung pahigang portion naman, ang lalagyan mo na ngayon, ang tataytayan mo. Ganon din ang ano niya, ang tawag doon, ang sistema ng pagkataytay is laktaw-laktaw pa din. Ano? So, ibang kulang pipiliin natin. So yung iba, mostly kasi kapag
plain color, halimbawa, plain lang na white or plain lang na black, mas mahal kasi ang tinda pagka ganun. Mas mahal ang kuha nila. Sa ngayon ha, halimbawa, kung ang assorted na kulay ay nasa 18, pagka plain naman nasa 20 ganun. Mas mahal ang plain. So dahil ang ginawa natin ay assorted, combination ng iba't ibang kulay, diba? Wala naman, diba? So napayo ko lang din huwag niyo masyadong batakin itong tela, itong pagkataytay niyo kasi once na natapos at naisuksok na siya, parang nagko-compress. Alam yung tawag doon? Nagko-compress yung mga tela kasi pag batak. So kailangan wag masyadong batak yung huwag nyo masyadong batakin. So yun na nga, nakatapos na tayo ng pahiga, no? Okay na. Ayun tingnan nyo. Pansinin nyo na naman. Meron, wala, meron, wala. Meron, wala. So ganoon talaga pag naglagay niyan. Meron, wala, meron, wala. Hindi pwedeng wala ba akong sablay? Okay, wala akong sablay. So after na, nakadalawang layer na tayo. Pag pangatlong layer, balik na naman sa ganyan. Sa patayo. Ganyan. So dito na naman tayo sa patayo ulit. Ibang tela naman gamitin natin. So yun na nga, naubusan ako ng brown, dudugtungan na lang natin ng itim, no? Pwede naman kasi assorted naman to. Naubusan ako ng brown. So, itim na lang gamitin natin. Yan. So, yun na nga. Nakatapos na tayo ng pangatlong layer. No? Pansinin nyo to. Sa pangatlong layer, ito yung patayo. So, pansinin nyo. Yung kanina, yung naunang black. Di ba ang black is meron, wala. Ngayon, ang nangyari, ang pangatlong layer, dito na siya sa wala. Yung walang nakasuksok. Yung pangatlong layer, dito na siya ilalagay sa wala. So, parang ang nangyari, tingnan mo. Black, brown, black, brown, black, brown. Kasi sa pangatlong layer, doon mo na sa ikakawit sa wala. Diba? Yung walang laman. So, tingnan nyo. Sakto lang din pala na brown saka black para kita. So, dito kasi since na black ang dinugtong ko sa brown, dahil naubusan ng brown, puro black na siya. Dinugtong ko sa brown. So, puro black na siya. So, tapos na tayo sa pangatlong layer. Dito naman tayo sa panghuling layer. Yung pahiga. Yung paganya naman. Ito na yung huli. So, ikakawit mo naman siya dito sa ayan, white, wala, meron. Diba? Meron, wala, meron. So, dito na naman natin sa ikakawit. Yung panghuling layer. Now, anong kulay ito ilalagay ko? Kung white na lang. So yun na nga, nakatapos na tayo. Tingnan nyo diba? Lalagyan na sa lahat. Lalagyan na lahat ng pako. Kasi yung huli natin white, saka yung pangalawa white, kaya medyo parehas white itong line na ito. Meron na sa lahat Ganun din dito.
Dito nga lang kasi black and brown. Tingnan mo. Diba? So, dahil tapos na, umpisahan na natin magsuksok. So, ang ginagawa kasi nung iba, diba ganito na, no? Ang ginagawa kasi, kagaya ako, ang ginagawa ko, susuksok ko muna itong sa bungad. Itong nandito. Paano ba? Ika lang ha. Ito kita niyo ba? Itong pangalawa na to. Sinuksok ko dun sa ilalim. Itong ilalim na itim. Ito. Itim kasi yung ilalim. Diba? So, sinuksok ko dito sa una. Ito. Kumbaga, itong nakaangat na ito, isinuksok ko dun sa itim na nasa ilalim. Kaya naging ganito. Actually, pwede namang hindi. Kahit diretso na lang sang i-ano. Diba? Isusuksok ko muna yun dito bago ko isusuksok lahat. So, ayun na nga. Natapos na natin yung unang ano. Tingnan nyo siya, oh. Pinalitaw lang natin yung block sa ilalim. Kasi ang purpose po kasi nito, kaya ito inuuna kasi halimbawa tinanggal mo to, walang matatanggal dito kasi nakasabit na siya. 'Di ba? Pag tinanggal mo na to kasi isusok to, walang matatanggal kasi ito na nakailalim na siya, hindi na sa luluwag. Kasi kailangan yung tanggalin kasi para isusok mo na sa paganyan. So yun ang purpose nito, para yung pagka tinanggal mo to, hindi rin siya matatanggal dito sa pako. 'Di ba? Tara try natin isa. Galing ko, no? So, ayun nga, lagi niyong tatandaan pag nagsusuksok kayo. Ito, kasi may kakanya-kanyang pako yun. So, itong pako, ibababa mo to. Kasi ito, yun na may isusok ko dito sa ibaba nitong puti na ito. So, laging iuurong mo yan. Kasi hindi po pwedeng mag-anuhan. Diba? Baka magkasalubungan. Umpisahan na natin magsuksok. Ayan. Ang suksok po niyan ay nasa ilalim. Yung nasa ilalim, ito pong block sa ilalim. Ito po, dito siya ikakawit. Dito siya iliikot. Diba? Itong ano na to. Yung pag ganyan. Dito siya igaganon. Itong white na hawak ko, dito mo sa block ikakawit. Itong block na nandito sa pinakailalim. Itong first layer. Doon mo siya igaganon. So yun na nga, nakatapos na tayo ng isang diretsong ganyan. Yan, diba? Ngayon, pag nakasuksok na yan, ibababa nyo naman to. Itong isang to, itong pangatlo, ibababa mo yan. Ibababa po yan. Ganyan. Ganun lagi. Bago ka magsusuksok ng kasunod, ibababa mo siya. Yung sinundan ng sinuksok mo. Yan. Kumbaga tapat-tapat lang kasi yan. Tingnan mo, diba? Naging tatlo na. Diba? Then, saka mo naman ngayon isusuktok isa. Ganun lagi. Ganun lagi. Every time na may natapos kang ganyan, ibababa mo yung kasunod. Diba? Usuksok ulit hanggang sa umakyat, hanggang matapos. So, yun na nga. Kumuha tayo ng iba. Ito medyo mataas na siya, diba? Halos pares lang din ang kulay. So, ito, kamukha nito, nasuksok na. Ibababa mo naman sa ngayon itim na ayun puti. Ganun lagi, every time na tapos ka magsuksok, yung kasunod, ibababa mo muna bago ka magsuksok ulit. No? Kasi ano yan
Laktaw-laktaw ika nga. O, diba? Ayan. So, after hanggang matapos, ganyan. Diba? So, yun na nga, nakatapos na po tayo. Ito po yung natapos natin. Ano? Ito po yung after na pong isuksok. So, dito na naman tayo sa kung papaano ilalak. No? Tingnan mo, di ba? Ganun pa din, oh. Laktaw-laktaw pa din siya. Ganun din naman dito. Wala naman halos pinagkaiba. Marami nang bumitaw, ah. Ayan. So, ngayon, gagawin natin, isusuksok na natin siya para sa final. No? Sana ba yung panuksok natin? Ito yung mga panuksok na DIY, oh. Ano yata ito? Yung rayos ng gulong. Ito. Iba nga, tinidor lang. Ito na. So, kahit saan naman, pwede mag-umpisa. Ganito, no? Kunwari, ito ang unahin natin itong pagkuha. Itong isa. Yan. Ito yung kauna-unahan, ano? Kauna-unahan ano sa pako. Ito. Una. Tapos, isusunod natin ngayon yung black. Kakawitin din natin yung black. Yan. Para ka lang nagagansilyo. Ayun, nakuha na natin yung black. Pero, ilalabas mo ngayon yung dilaw. Yan. So, black ang naiwan. So, ikakawit naman natin ulit yung brown. Dilaw to brown pala to. Kawit na naman yung brown. Ilalabas natin yung black. Parang ganchili lang. Tapos, yung brown na naman, ang naiwan, kakawit ulit sa kasunod. Ang hirap ito, ah. Ayaw, ah. So, ayan. Nakawit na natin ang black. Ilalabas na naman natin ang dilaw. Parang ilalak lang din siya sa itim. So, itim ang naiwan. Ganun po, palitan. Tapos, kakawit ulit sa brown. Ilalabas ulit ang black. So, dilaw na naman. So, ikawit ulit natin sa kasunod. Ang hirap pa. Ayan. Lalaging dalawa. Yung iba kasi pinagdadalawa nila to, eh. So, ilalabas na natin ang dilaw. Diba? Black na naman ang naiwan. So, ganito ang kalalabasan nyo. Para naging ganchilyo, para nagtarintas ka lang ng buhok. No? Kawit ulit natin sa dilaw, lalabas ang black. Ayan, o. Diba? Ganun lang naman. Ganun lang siya kadali. Actually, pwede nyong, ito eh, pwede nyong, may mga damit nyong hindi na, mga luma, mga t-shirt, ganyan, na, pwede yung mga damit sa ukay-ukay. Gupit-gupitin nyo lang. Pwede. Yan, o. Diba? Para ka lang nagagansilyo. Kuha isa, hugot isa, labas isa, ganon. Diba? Yan. O, diba? Ayan na siya. O, diba? Hindi kasi pwedeng tanggalin to lahat kasi wala na, ano na yan. Parang magpuputo ka na, mawawala na sa alignment yung mga yung mga dulo-dulo ng tela. Ganun lang naman siya. Di ba napakadali? Pwede na to sa bahay. Di na kayo bumili. Yung mga lumang damit nyo lang, no? Ito, oh. Iyan. Di ba? Ganun lang siya. Napakadali lang. Di ba? Actually, yung mga dito sa amin, kadalasan ang hanap buhay nila ganito. Binibili po yung tela doon sa mga paggawaan ng damit, yung mga garment, binibili nila doon yung mga string ng artaso na lang ba, diba? Iyan. So diba, okay na, oh, diba? Ganito na siya, diba? So after nun, halimbawa na nyo na, nalak nyo, tatali nyo naman dulo, ganito na siya, gawa na siya, diba? Oh. Diba? Ang ganda ng pagkakagawa nito kasi straight ko. Ibig kong sabihin straight yung pinakaganon. Pati yung balagbag. Diba, no? Oh. So, ito ngayon yung 61.
Itong nasa taas na to. Ito yung kaninang haba ng dami ng pako. 61 na pako itong nasa ano. Itong sa maigsi na part, ito na yung 41. Di ba? Ano nyo? O, 41 by 61 na pako. Di ba? Magkano din to ngayon? Sa palengke, 35, 300. Alam niyo bang kuha lang dito sa amin nun, mga ano lang, 17, ganun, 17, 18. Di ba? Tapos pagdating sa palengke or sa, lalo sa mall. Kasi usually sa mall, mga plain. Di ba? Mga plain na ginagamit. So ito, ganito kadalasan na sa palengke. Di ba? So, ayun na nga. So yun na nga. Sana may napulutan kayong ano, aral kung paano gumawa ng doormat. Gamit lang ang mga retaso na telang ganito. Di ba? Cotton. Kasi yung iba kasi nilalagyan ng jersey. Kasi mas mura ang jersey. Alam mo magkano kilo nito? 25 per kilo. Ganito lang karetaso. Ang haba nito, tapos gugupit-gupitin pa. So, matagal. Ang matagal dun yung maggupit. Kasi ang tagal nito, sa 1 kilo. So, gabi kaga ng tela, diba? So, ang tagal po ng 1 kilo. Kaya, ano, mapabilisan na lang. Malay nyo, may alam kayo yung mga paggawaan ng tela, ano dyan, may mga ganitong tela kayo. Pwede i-PM sa akin, no? So, maraming thank you sa pwesto na ito, no? Ang pwesto na ito ay hiniram ko lang. Actually, may mga tela dyan, oh. Ay, no? Mga tela na yan. Hiniram ko lang yung pwesto. Then, ayun, ang stock. Wala ng tela, ubos na. So, yun na nga. Hanggang dito na lang muna siguro. Maraming thank you kay Ate Che sa pagpapahiram ng pwesto na. Ganun din yung tela. Yung tela na ginamit ko sa kanya yon. Ganun din itong ganun din itong tawag doon, ganun din itong frame, ganun din. So kay Ate Tuding yung yung frame na walang laman kayo na nung pinumpitan ko kanya, maraming thank you. Siyempre kay Kuya Jendrick na din, maraming thank you, no? So, ayun na nga, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Huwag pong kalimutan mag-follow at mag-like sa aking video. Maraming thank you po sa kanila, kay Ate Che na nagpairam ng kanyang pwesto. No? Ganon din kay Inday. Yan si Inday, oh. Shoutout kay Inday. Siya yung kanina, nagtaytay nung tela para mabuo. Yung props ko ba? Basta maraming thank you sa kanila, sa uulitin. Maraming thank you din sa kanila, kay Ate Tudin kasi nagpairam itong prop kong basahan sa kanya galing to. So, ayun. So, kay Bunso din, pinahiram ako ng power bank. Ako wala. Huwag yung isama. Ito wala tong ambag. Manonood na lang to sa akin. So, shoutout din sa anak na pinahiram ako ng tape measure, no? Maraming thank you po sa kanila.